Okay mga kapuso, round 2 tayo sa ating UH Hiritan 2013. Kasama pa rin ilang kandidato sa pagka-senador. Si Atty. Samson Alcantara, dating Konsel Greco Belica, at dating Gobernadora Tingting Cojuangco. Yung mga online sa Twitter, makikita din natin, hashtag namin Hiritan 2013. Kaya mag-tweet na po kayo. At umpisa na po natin ang tanungan. Round 2 kasama si Maring Winnie Monsod, ating mga partners at ang ating bayan. Ang unang kandidatong sasalang, walang iba kundi si Atty. Samson Alcantara. Maring Winnie, si Atty. Alcantara po. Atty. Alcantara, kayo pala number 3 sa bar exam noong 1957. Opo. At saka nakikita ko rito na kayo ay editor at publisher ng Philippines Labor Relations Journal. Atty. Alcantara, ano sa palagay ninyo ang pinakamalaking problema ng mga manggagawang nanenweldohan dito sa Pilipinas at ano ang gagawin nyo para sa kanila kung nasa Senado kayo? Ang palaging problema ho nila yung wages. Kailangan itataas palagi ang wages nila. At kung ako'y elect sa Senado po, mag-enact ako ng mga batas na magbibigay sa kanila ng pagkakataon na magkakaroon ng higher wages at yung hindi mawawalan sila ng mga trabaho. Kasi maski mababa yung wages nila, basta meron silang trabaho, okay pa rin kaysa yung mataas na sweldo, pero mawawalan sila ng trabaho. Kailangan po kasi, we have to balance yung interest of the workers and the interest ng employer. Kasi kung minsan, kung masyado ang sweldo, baka magsara na rin yung kumpanya. Kaya mas mabuti pa, kung hindi pwede ang higher ng wages, mabuti. Okay. Follow po, Maring Winnie. Somehow, Atty. Alcantara, I was expecting you to talk about the contractualization of labor. Pero ang follow-up question ko sa inyo, iba. Kasi malawak ang inyong interest. Ayon dito, nagsusulong kayo ng signature drive against political dynasties. Ilan pong signature ang nakuha nyo na? Yung po kasi, Maring Winnie, ang ginawa ko po dyan, nakipag-alliance yung Social Justice Society na doon sa MAD, yung Movement Against Dynasties. So that yung movement na yan magiging isa lang, unified, kaysa yung marami masyadong mga movement dito, movement doon. Mabuti pa. How many signatures, sir? Mga lang po pa na, mga 100,000 po. Pero kami, nakipag-alliance na. Okay. Sundutin ko na lang yung kay Maring Winnie kanina binanggit, contractualisasyon. Anong plano nyo doon, attorney? Dahil ang sinasabi naman, pumipirma naman daw yung mga empleyado na pumapayag sila maging contractual lang at hindi regular. Yung contractualization kasi, yung ibig sabihin, paulit-ulit ho, yung employment nila, halimbawa, 6 months, pero paulit-ulit na 6 months. Kaya kailangan yan, di ng batas na iyan ay magiging regular sila. May batas na po. Hindi po maliwanag yung batas diyan. At saka yung magkaroon ng penalty yung mga employer na who engage in Okay, maraming salamat po. May oras to tayo Rhea, sino susunod magtatanong kay Atty. Alcantara? Atty. Alcantara, magtatanong po sa inyo ay abogado rin, si Vice Dean Jocelyn Cruz mula sa De La Salle University College of Law. Magandang umaga, Atty. Alcantara. Ginamit ko rin ang libro mo nung ako'y nagre-review sa bar. At ang iyong expertise as nasa labor. Ngayon gusto kong tanungin sa iyo na tumatakbo ka sa posisyon ng pagiging Senado. Sapat ba ang sweldo ng ating mga senador at tama ba? Kung oo, bakit? At kung hindi naman, magmumungkahi ka ba na itaas to? O magsasuggest ka ba ng other scheme of payment para sa pagbabayad o pagpapasweldo sa ating senador? Sa tingin ko po, sobrang-sobra na ang sweldo ng mga senador. At ako'y nadidisappoint yung pinag-aaway-aaway nila tungkol sa utang ng anak, utang ng ama, at saka yung cash gift. Doon tayo medyo nadidisappoint. At yung senador po, dapat meron siyang ibang pinagkakitahan na dati.
hindi na po yung aasa siya doon sa kanyang sweldo, doon as a senator. Dapat ano siya yung independent income, dapat meron siya. Halimbawa ako, meron na naman akong libro na source of income ko yon. Sapat na po yon. At hindi na ako aasa sa cash gift o kaya sa yung bonus, pork barrel, hindi na po ako aasa doon. Hindi na ako aasa sa utang ng ama, utang ng... Okay, inaabot na naman. Lagi kayo inaabot ng oras. Okay, maraming salamat, Atty. Alcantara. Susunod naman, si Greco, Konsyal, Belica. Maring Winnie, si Greco. Good morning po. Good morning. Kayo po ay pastor ng isang simbahan dito at saka si Brother Eddie Villanueva rin. Alam niyo, ang simbahang Katoliko, hindi pinapayagan na ang kanilang mga pare ay tatakbo o sasali sa mga eleksyon sa politika. Sa palagay niyo, sino ang tama? Ang mga simbahan ninyo na pinapayagan kayo o ang simbahang Katoliko? At bakit? Tito Winnie, if you will realize, ang lahat po ng issues ngayon sa ating bayan has moral connotations. Ang ating pong bayan ay humiwalay na sa katuroan ng Diyos, pamamahala. Ang pamahalaan ay nakikialam na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kaya po sobrang hirap ng ating buhay. Pinakikilman nila ang pamilya, pinakikilman nila ang simbahan, na sa banal na kasulatan ay isang malaking kasalanan. The framers of the Constitution of America itself are ministers. Bago po ako naging pastor, ako po ay dati na rin pong konsihal. So I was already in public service even when I was young. Yan na po nakita ko na kailangan natin gawin sa ating bayan na kailangan natin tulungan. Meron po tayong hari. Sabi sa banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus daw ang hari ng mga hari. Kaya dapat ang kanyang batas ang siya ring nasusunod dito sa ating bayan para tayo i-asenso. Hindi niyo ho sinagot, sino ho ang tama? Kayo o ang simbahang Katoliko? Palagay ko po, tama ang banal na kasulatan at ang aming paniniwala na ang mga mamamahala sa pamahalaan ay dapat sumusunod sa batas ng Diyos. Kaya po bilang isang ministro, kailangan po nating turuan ang ating pamahalaan at ating bayan tungkol sa pamamahala ayon sa banal na kasulatan. So my follow-up question then, again, is, do you think the Catholic Church should allow their priests to run in elections? Yes or no? Palagay ko, nasa sa kanila po yun. Sa kanila paniniwala. Maraming Katolikong bumoto. Okay, ako follow po kay Greco. Laging binabakit yung flat tax Ayan, si Maring Winnie, ekonomista yan. Sa lahat ng taxpayer, papabor yan, di ba? Ano bang porsyento? Ano paliwanag mo yung flat tax? Pwede ba yan sa ekonomiya natin na iisa na lang po ang bayarin ng buwis lang lahat ng profesional? Pwede ba yun? Pwede po yan dahil 43 bansa na sa buong mundo naka-flat tax and the top business nations in the world are all in flat tax, namely Singapore, Hong Kong, China, Russia, and almost all part of Europe is already in flat tax. Ito po ang pinakamababa, pinakasimple at isang klase lang na buwis na pwedeng ipataw sa atin sa neto ng ating kinita. Pag ito po ang ating ginawa, bababa ang lahat ng presyo ng gasolina, bilihin, pagkain, lalaki ang take-home pay at lalaki ang kita ng negosyo, dadami ang trabaho sa ating bayan. Okay, pinag-aaralan ko pa rin yan flat tax. Rhea? Yes, Igan, magagaling sa live audience na magtatanong kaya Konsehal Belica. Makakasama natin si Nori Gersalia o Hersalia. Nori. Tayo. Pabor po ba kayong ibalik ang death penalty? Pabor po akong ibalik ang death penalty dahil ang death penalty ay deterrent at nakakatakot lamang sa mga taong gagawa ng masama at kriminalidad. Sa grabe ho ng sitwasyon ng criminality natin, kaliwat kanan ng buong patayan dito. Wala nang takot ang mga tao. Ang droga, nagkalat na rin po. Ang sindikato hindi matigil dahil walang deterrent. Ang isang tao na kagaya natin ng peace-loving, gentle, mapagbalat gusto lang magtrabaho, wala tayong dapat ikatakot sa death penalty. Yung mga kriminal ang dapat matakot sa death penalty sa kanila at dapat managot na sa isip nila sa kanilang ginagawa. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So kung tayo ay mananampalataya at susunod sa mga batas ng Diyos at sa tamang gawain, wala ho tayong tatakot dapat sa death penalty. Pero kung tayo ay patuloy na susuway sa batas, mananakit na ibang tao, papatay ng tao, manre-rape, dapat mayroon tayong pataw na parusa. Alright, Councilor Belica, salamat. Nori, thank you. Salamat. Sa bagay, hindi tayo makakapunta ng langit. Kailangan mamatay tayong lahat.
Okay. Ang ikatlong kandidato natin, si Gobernadora Tingting Cojuangco. Maring Winnie, si Mami Tingting. Ting-ting, kita nyo na. Kala ko modelo lang kayo at kilalang socialized. Para meron kayong masteral degree sa National Security Administration at doktorado sa criminology. Pero ang tanong ko sa inyo, Mrs. Cojuangco, kayo nung si President Noynoy ay nagpa-synchronize ng ARM elections, tutol na tutol kayo. You wanted the elections to be done and you had arguments. Ngayon po, after a year has passed, sino po pala ang tama sa inyong dalawa? Kayo ba o si President Aquino, at bakit? Sa akin, ako ay tama. Yan. Sapagkat, yung eleksyon ay dapat ibigyan sa mga Muslim. That is the right that they should possess. It is in the Constitution that everybody should vote. Yet the elections were postponed. Now, what happened? It was reorganized by the Liberal Party. Noynoy put whom he wanted. But Malacanang hindi dapat mag-dictate sa mga Muslim kung sino ang dapat iboboto. Now we have a candidate who is supported by Noynoy. And now that the Liberal Party has come in, and there still is no set direction on how the auditing of the funds are done. If I were elected with my partner, Datu Pax, the Christians and the Muslims would have found a protector in them who understands. 1 minute po. Follow-up question ko, kung kayo ay mahalal bilang senadora, ano ang gagawin nyo para sa Muslim? Kasi nakalagay dito Christian with a heart for the Muslims. Yes. It has been 26 years na ako'y nagtatrabaho sa mga Muslim. I will tell the Muslims that they should judge. They should be able to learn what the meaning of democracy is. Kasi sila yung natatakot noon during martial law that there was too many armies that would scare them, and then there was definitely unrest. They should not be afraid of what democracy can bring them at freedom. And that honesty is so important. And when you carry a gun, you have to be responsible. Okay. Gusto ko lang criminology po may problema ho ba sa training ng ating mga pulis dahil ngayon kaliwat kanan ng krimen, nai-involve yung ating mga pulis din, may extortion pa, PO1 pa lang. Sapat ho ba yung training nila? Kami sa Philippine Public Safety College, we only educate and train. Mm-hmm. And then we give them the latest of the program of instructions and compare it on the worldwide and the situation in the Philippines. Ang problema is that once they leave, the operations and the duties now belong to the Bureau. At doon ho sila ay sumusunod. Ngayon, ang problema is their superiors should not abuse and direct them on what they should do that is not against the law or proper. That is not to protect the citizens. Okay, maraming salamat po, Gobernadora Tingting Cojuangco. Rhea! Yes, ang magtatanong po sa inyo ay mula sa Election Watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, si former COMELEC Commissioner Attorney Gregorio Larrazabal. Good morning, Governor. As a former governor of Tarlac, alam mo yung problema from the executive point of view in running a province. As a senator, anong panukala mong batas na ipasa para mapaayos yung sitwasyon at saka mga problema sa ARM? Actually, ARM should, as a governor of Tarlac, I concentrated on the hospital because it was first evolved. ARM should have a good hospital where they can really bring their patients. And to carry the firearms, which is a custom of the Muslims, is not done in Tarlac. So it should be regulated. And lastly, the Muslims should decide their fate. Even if the government in Manila or Malacanang tells them this is what we want, they should have the strength to say this is what we want for the Muslim people. It's a certain independence because this can't be done in the Cordillera. Hindi nila pwedeng gawin yung gusto nila in Tarlac. So it's a wake-up call for the Muslims to decide their own future. Okay, maraming salamat po. Ako, tapos na yung ating round 2 mamaya sa round 3 po. Sila pong tatlo ang magtatanong sa isa't isa. One-on-one hiritan to. Kaya
Patuloy natin kilalanin, kilatisin ng mga kandidato sa Senado sa pagbalik ng UH Hiritan 2013.